May nagtatanong nga kung paano tayo nag-i-edit ng design na gustong ipatato ni client. Paano daw pagsasama-samahin para makita ng maayos ni client yung mangyayari sa tattoo niya. Bali may ginagamit tayong apps at libre lang naman din gamitin. Sa umpisa medyo mahihirapan ka kasi hindi mo pa naman alam gamitin yung apps. Pero madali lang naman siyang gamitin. Kailangan mo nga lang ding aralin. Nice day ngayong araw. Bali ito yung ginagamit ko pang edit. I-click mo nga lang yung may gallery. At dito ka mapupunta sa new canvas. Pwede ka gumawa ng size na gusto mo. Picture yung kailangan kong kunin. Kaya i-click ko yung import picture. At i-click ko lang picture na kailangan kong i-edit. Pag na-click mo nga yung picture, pwede mong i-remove yung background. Para makuha mo yung design na gusto mong kunin, i-click mo nga lang at magbu-blue yung parts na gusto mong kunin. Bali pag may parts pa na hindi nakukuha, i-click mo lang para mag-blue. Bali ito na yung braso ni client. Kung okay na, i-click mo yung check sa baba. At para naman makuha mo yung design na gusto ni client, i-click mo yung camera para makuha yung design na isinend ni client. Bali pag nakuha mo na yung design, ganyan yung kakalabasan. I-click mo nga lang uli yung check at pagkatapos mo i-click, ganyan naman yung lalabas. I-remove background ko nga lang para makuha ko na lang din yung mismong design. Gaya kanina, magbu-blue nga yan kapag click mo yung design. Pwede mo ring i-zoom para maklik pa yung ibang detalye ng design. At kapag okay na, i-click mo ulit yung check at makukuha mo na yung mismong design. Para uli makakuha ng iba pang design, kung nakikita mo yung number 2 na yan, i-click mo lang yan para lumabas ulit ito. I-click mo nga lang yung camera para mapunta ka sa gallery. At pag nakuha mo na uli yung design, ganito uli yung lalabas. Click mo nga lang yung check at ito uli yung lalabas. Re-remove lang natin yung background. Gaya kanina, i-click lang natin yung mismong design para makuha natin yung pinaka-detalye na gusto natin. Merong nasama na hindi natin kailangan. Kaya i-click natin tong parang paint. Lalabas yung ibang tools na pwede mong gamitin. I-click nga lang natin yung erase para mabura natin yung hindi natin kailangan. At para naman magalaw-galaw mo yung mismong design, i-click mo naman yung number 3 sa baba. Kaya nagbabago yung number, no? Dahil tatlo na rin yung nalagay natin na design. I-click mo nga lang tong parang plus o cross para magalaw-galaw mo yung mismong design kung saan part mo ilalagay. At kapag okay na, i-click mo nga lang ulit yung check. Dahil may design pa tayo na dapat kunin, kaya i-click natin to uling camera. Kung mapapansin nyo nga, paulit-ulit nga lang din yung ginagawa natin. I-click lang yung check tapos i-remove lang yung background para makuha yung detalye ng design. I-click nga lang para mag-blue. At kapag hindi pa nag-blue lahat, i-click mo lang yung mismong detalye para mag-blue lahat. At kung na-click mo na lahat ng detalye, i-click mo na uli yung check. At makukuha mo na yung design na gusto mo. Para magalaw mo nga yung mismong design, i-click mo yung number 4. Tapos i-click mo yung parang plus na cross at magagalaw mo na yung mismong design kung saan mo gusto ilagay. At i-click mo uli yung check kapag okay na. At para naman magpare-pares yung kulay nila at parang lumapat yung mismong design sa balat, i-click mo yung normal. Pag na-click mo yung normal, lalabas yung ganto. Blending mode, screen tone. Bali dito lang tayo sa blending mode para mag-blend yung mismong design sa balat. Bali pipili ka lang dyan na magko-contrast o tutugma ng maganda o maayos sa balat. Kung mapapansin nyo, nagbabago yung kulay ng nagda-dark o nagla-light yung mismong design. Depende kung ano yung kiniklik natin na mode para mag-blending. Para sa akin nga, gagamitin ko yung multiply. Bali yung wolf pa lang yung nagagawa natin. Kailangan lang natin ibaba yung blending mode para maklik pa natin yung ibang design na nilagay natin kanina. Dahil tapos na tayo sa wolf, ito namang parang arco yung gagawin natin. Kiklik nga lang natin yung mismong design. Kiklik natin uli yung normal para mapunta tayo dito sa blending mode. At pipili ako ng magandang blending para dito sa design na ginagawa natin. Nakadepende sa reference ng design kung anong blend yung kailangan natin gamitin. Dito nga ay gumamit tayo ng liner board. Bababa natin uli yung blending mode para maklik pa natin tong isang design para mag-blend dun sa ginagawa nating reference. Kung mapapansin nyo kasi yung design natin ay iba-iba yung kulay at may mga puti-puti pa na hindi natin natatanggal. Bali itong blending mode yung tumutulong para mag-blend yung mga kulay para maging mukhang magkakapare-pareha sila. Ayun na nga, nawala na yung mga mismong puti-puti at gumanda na rin yung reference na sinend sa atin ni client. Kung ganito kasi yung itsura, hindi ganun kaganda. Mas maganda rin talaga na nabiblend natin yung kulay. Tapos dito nakikita natin ng maayos kung ano yung dapat nating burahin. Gaya kanina, kailangan natin i-click to para lumabas yung mga tools na ganito. Marami kang pwedeng gamitin dyan. Laruin mo na lang kung paano mo siya magagamit. Pero dito sa design natin, kailangan lang nating burahin. Kaya kailangan kong i-click yung erase. Pwede kang pumili ng iba-ibang panglinya. Pwede mo rin gamitin yan na parang pang design. Para din pala mabura yung design na gusto mong burahin, kailangan mo munang i-click yung gusto mong burahin. I-click natin ulit itong number 2 at isi-select lang natin yung design na gusto nating burahin. At kaya na natin matanggal yung harang sa mukha ng wolf. Pwede mo naman din siyang i-zoom para mas makita mo ng maayos yung kailangan mong burahin. Dahil may harang pa sa ulo ng wolf, i-click natin tong uling number 3 para maklik ulit yung
design na gusto nating burahin. Kung mapapansin nyo, paulit-ulit lang naman yung ginagawa natin. Nasa sa inyo pa kung paano nyo lalaruin yung apps na to. Marami pa namang apps na pwedeng gamitin. Bali, sinishare lang natin itong ginagamit natin na apps na ngayon. At kung baguhan ka pa lang at naghahanap ka ng pwedeng pang-edit, baka makatulong tong video na to. At pwede ka pang mag-comment kung ano pa yung mas magandang pang-edit. At kung meron ka ring natutunan sa ginawa nating pag-edit at nagandahan ka naman sa nagawa natin, pwede ka ring mag-comment. Kung may matutulong ka o may masasuggest ka, bali lahat ng design ay pwede mo pang ma-edit kung ano pa yung gusto mong gawin. Kaya laruin mo na lang kapatid kung gusto mong gamitin.